Magandang hapon mga bata. Maaari ko ba kayong anyayahan para tumayo para sa ating panalangin? Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So, muli, magandang hapon mga bata. Kumusta naman kayo sa araw na ito? Mabuti naman kung ganun. May lumiban ba sa ating klase? Ako'y nagagalak dahil lahat kayo ay nandito sa ating klase ngayong araw. So bago tayo magpatuloy ay meron muna tayong mga alituntunin na dapat niyong sundin sa loob ng ating klase. Basahin natin ang sabay-sabay. Makinig ng maayos. Makinig ng mabuti sa guro at sa kaklase na nagsasalita. Lumahok sa mga gawain at talakayan sa klase. Iwasan ang sabayang pagsagot. Huwag pagtawanan ang sinumang nagkamali sa pagsagot. Maliwanag ba ang mga alituntunin mga bata? Kung gayon ay meron naman tayo ditong talaan ng pag-uugali. So dito ay bibigyan ko kayo ng tatlong strawberry at tatlong mansanas kung nagpapakita kayo ng magandang pag-uugali dito sa loob ng ating klase at kung nagpapakita kayo ng magandang pagtutulungan sa ating mga pangkatang gawain. Ngayon, handa na ba kayo sa ating bagong talakayan? Kung ganon, ay dirako tayo sa ating unang aktibidad. Sa inyong nakikita, meron tayo ditong munting tindahan. Ngayon ay tatawag ako ng dalawang estudyante. Isa sa magbebenta at isa sa mamimili. So, ang inyong gagawin ay bibigyan ko ng 100 pesos ang mamimili. At babudgetin niya ang kanyang pera base sa mga nandito sa loob ng tindahan. So, ang nandito sa loob ng ating tindahan ay saging, kamatis, talong, kalabasa at okra. So, obserbahan ko kung paano kayo magbebenta at kung paano kayo mamimili. So, base sa inyong ginawa kanina, paano nga ba sila nagbebenta? At paano nga ba ang ginawa na pagbebenta? Tama, direktahan niyang kinakausap ang mamimili at tinitimbang niya muna ang kanyang binibili at pagkatapos nun ay tinutal niya ang lahat ng mga gastos sa binili at binigyan niya ng sukli ang namimili. So, alam niyo ba kung anong paraan ito ng pagbebenta? Kung hindi, ay malalaman natin niyan sa ating pagpapatuloy sa ating talakayan. Ngayon ay meron ulit tayong pangalawang aktibidad. So, inyong gagawin ay papangkatin ko kayo sa tatlong pangkat. Ito ang unang pangkat, pangalawang pangkat, at pangatlong pangkat. So, inyong gagawin ay meron akong ibibigay na Manila paper. At sa loob ng Manila paper ay meron ditong mga ginupit-gupit na mga larawan. So, buuin ito gamit ang Manila paper at pagkatapos nun ay idikit ito sa pisara. Tapos na ba mga bata? So, base sa inyong mga naobserbahan kanina, base sa inyong mga ginawang aktibidad kanina, base sa mga larawang inyong nabuo, ano-ano ang mga ito? Tama, ang mga ito ay nagpapakita ng direktahang pagbebenta sa pamamagitan ng paglalako. Meron ding pagbebenta na pinapakyaw at meron ding pagbebenta sa isang pamilihan sa palengke. So, alam niyo ba kung ano ang mga ito? Tama! Ang mga ito ay mga paraan sa pagbebenta. So, ang ating tatalakayin ngayong umaga ay patungkol sa
pagbebenta ng mga inaning pananim. Bago iyan, ay basahin muna natin ang mga layunin na dapat nating makamtan pagkatapos ng ating aralin. Basahin natin ang sabay-sabay. Natutukoy ang iba't ibang paraan ng pagbebenta ng mga inaning pananim. Naisasadula ang iba't ibang paraan ng pagbebenta ng inaning pananim at nasasabi ang kahalagahan ng pagiging matapat at responsable sa pagbebenta ng mga inaning pananim. Ngayon ay bibigyan muna natin ng kahulugan kung ano nga ba ang pagbebenta. So, meron ba kayong ideya? Tama! Ang pagbebenta ay ang pagpapalitan ng produkto at serbisyo kapalit ng pera. So, ano naman ang inaning pananim? Tama. Ang inaning pananim ay tumutukoy sa mga halaman o produkto na tatapos ng anihin. Ito ay kadalasang anihin natin sa ating mga hardin, sa ating mga bukirin, at maging sa ibang lugar kung saan natin itinatanim ang ating mga pananim. So dito, sino sa inyo dito ang may mga tanim na halaman sa inyong, tanim na mga gulay sa inyong mga hardin? Ano-ano ang mga ito? So ang mga ito ay mga kalabasa, tamarin, at kamatis, talong, okra. So, paano nga ba ibinibenta ito ng inyong mga magulang? So, ibinibenta ito ng mga gulang sa pamamagitan ng paglalako. So, ito ay direktahang pagbebenta ng inyong mga pananim. Ano naman ang mga halimbawa na makikita, ang mga prutas na makikita sa inyong hardin? So, posible ang watermelon, saging, mangga, mga rambutan, maging kamote. So, iyon ang... So, paano nga ba ito binibenta ng inyong mga magulang? So, maaaring ito ay pinapakyaw, ay binibenta ninyong mga magulang sa pamamagitan ng pamamakyaw. So, ngayon ay, meron ba kayong ideya kung ano ang tatlong paraan ng pagbebenta? Wala! Ang tatlong paraan ng pagbebenta ay ang direktahang pagbebenta, pagbebenta sa mamamakyaw, at pagbebenta sa pamilihan. So ngayon, ay bibigyan natin ng kahulugan kung ano nga ba ang direktang pagbebenta. So, ang direktang pagbebenta ng produkto o serbisyo ay ang pagbebenta ng produkto o serbisyo direkta sa mga customer. So dito ay direkta mong ibinibenta ang iyong mga inaning pananim sa inyong mga customer. So, may mga kalakasan at mga kahinaan ito. So, basahin natin kung ano ang mga ito. Ito, una ay dahil walang middleman, mas malaki ang kita na napupunta sa nagbebenta. So, dahil nga, direkta mo itong ibinibenta sa inyong mga customers, so, mas malaki ang iyong kita. Kung ano ang iyong kita na ibinibenta, kung ano ang iyong presyo na ipinapatong sa inyong itinitindang mga inaning pananim, ay yun din ang iyong makukuha na mga kita. At nagkakaroon ng malapit na relasyon sa mga customers. So dito, dahil nga direktahan kayo mismo ang pumupunta at direktang nagbebenta ng inyong mga paninda, so meron kayo, magkakaroon kayo ng malapit na relasyon sa iyong mga customer, at doon ay posibleng magiging isa sila sa inyong mga suki at palagi na silang bibili sa inyong mga paninda. Sa last naman ay nagkakaroon ng malapit na relasyon, pwedeng magbenta kahit saan at kailan. So, dito ay pwede kayong magbenta kahit saan at kahit kailan dahil nga kayo ay posibleng dito, halimbawa dito ay nilalako nyo direkta ang inyong mga inaning pananim. So,
pwede nyo itong ibenta kahit saan at kahit kailan nyo gusto. So, meron din itong mga kahinaan at alamin natin kung ano ang mga ito. So, ang kahinaan, una ay kailangan ng maraming kakilala para magkaroon ng maraming benta. So, dito ay dahil nga hindi lahat ay bibili na yung produkto. So, posible sa inyong mga inanim-pananim ay mas malaking posibilidad na ang inyong mga customer ay inyong mga kakilala. So, kailangan na marami kayong mga kakilala para nga maraming benta. Sa pangalawa ay kailangan maglaan ng oras at effort para sa pagbebenta. Dahil nga, let's say for example, kailangan yung ilako ang inyong mga paninda. So, dito ay kailangan nyo talagang maglaan ng effort at oras para sa pagbebenta ng inyong mga inaning pananim. At panghuli ay may posibilidad na hindi tanggapin ng mga customer ang produkto. So, dito ay merong posibilidad talaga na ika-cancel o kanang let's say for example, meron ding tinatanggap na nila at posibleng ibalik iyon sa iyo. Kaya iyon ang kahinaan ng direktahang pagbebenta. Meron pa bang mga katanungan? Dahil dyan ay dadako naman tayo ay meron pa palang mga posibleng customer. So, alamin natin kung sino-sino sila. So, una ay kaibigan, kapamilya at kakilala. Sila ang pinakamadaling lapitan at kadalasang sumusuporta sa iyong negosyo. So, dito ay lalong-lalo na kung maliit lamang ang inyong negosyo. Let's say for example, nagtitinda lamang kayo sa mga galing sa inyong mga maliliit na hardin at gusto niyo magkaroon ng kita. So, isa sa mga posibleng customer niyo ay yung mga kaibigan, kapamilya, at inyong mga kakilala. Sa pangalawa ay kapitbahay. Sila din ang magiging magandang customer. So, dito ay lalong-lalo na kung alam ninyo mga kapitbahay kung na meron kayong mga paninda ng mga gulay at posibleng dyan na sa inyo sila bibili at hindi na nila kailangan pang pumunta sa palengke para bumili at direkta na silang bibili sa inyo. At panghuli ay membro ng organisasyon. So, pwedeng ibenta ang produkto sa kapwa-membro. Kung ikaw ay membro ng isang organisasyon, ay magiging magandang halimbawa ito, magiging magandang opportunity ito para sa iyong negosyo. So, maaari mong sabihan yung mga kamiyembro na meron kang ibinibentang mga let's say for example, talong. So, posible kung kumakain sila or gusto nilang bumili, ay sa iyo na sila bibili at posibleng i-recommenda ka rin nila sa kanilang ibang kakilala. So, maliwanag ba ang direktahang pagbebenta? So, dadako naman tayo ngayon sa pangalawang paraan ng pagbebenta. Ang kalawang paraan ng pagbebenta ay ang pagbebenta sa mamamayaw. So ito ay ang pagbebenta sa mga produkto sa malaking bulto sa mga negosyante na siyang magbebenta sa mga end customer. So dito ay pinapakyaw ang iyong mga ibinibentang inaning pananim. Let's say for example, na meron kayong maraming okra, tanim na okra, maraming tanim na mga mais, maraming tanim na talong sa inyong mga tahanan. So dito ay meron kayong kung meron kayong kakilala ng mga negosyante na bumibili ng mga produkto sa isang bulto. So dito ay malaking opportunity
opportunity ito sa inyo dahil nga ang pamamakyaw ay lahat ng inyong mga produkto ay kanila itong bibilhin lahat. So walang